So ngayon sabi po dito, tapat na proyekto, tapat na bayad. Liderato ni PBBM sa aksyon. Bilang leader ng bagong Pilipinas, malinaw ang utos ni PBBM. Walang bayad sa anomalya. May bayad sa kalidad, may malasakit sa bayan. O yan yung sabi ng presidente, mga kababayan mismo ha. So ngayon sabi pa dito, ito pa daw. Sistemang mabagal, serbisyong pinaglalaban. Bakit may kakulangan sa bilis? Audit, inspection, verification at approval. Yan yung tanong ng ating mahal na presidente. So ngayon tuloy pa natin. Kapag ka mabagal daw ang sistema, bayan daw po ang apektado. Ito ang hamong hinaharap ng administrasyon. Una, kailangan daw mga kababayan na talagang kapag kung mapapansin nyo, napansin ng gobyerno ni PBBM na kapag ka mabagal daw po yung sistema, talagang bayan yung pinaka-apektado at yan yung isang pinakamatinding hamon sa gobyerno mismo ni PBBM dahil nga nawawala ng kita ang mga workers. Humihina ang negosyo, bumabagal daw po ang mga proyekto. Kaya ngayon mga kababayan, ito pa. So ngayon, mula daw po sa investigasyon, ginawa na ng presidente na puro aksyon. Ibig sabihin, mula investigasyon, tungo daw po sa paggalaw sa aksyon. Walang patumpik-tumpik mga kababayan at agarang bayad sa compliant na contractors. Pagtutok ng mga ahensya, mas mabilis na koordinasyon mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, pag-unlad para daw po sa bayan, bagong Pilipinas, proyekto na tapos may trabaho pa. Yan yung gustong mangyari ng ating mahal na presidente. Kaya nga kung ikaw ay isang kontraktor at yung proyekto mo ay palpak, hindi babayaran ng gobyerno yan. Diba mga kababayan? Pero kung yan naman ay maayos, gawang kalidad, matibay at hindi substandard, hindi tinipid, o di babayaran ng tamang bayad base sa mga nagawa mong tama. Ganon ngayon ang bagong mandato ng ating mahal na presidente mga kababayan. So ngayon, yung mabagal na sistema, binago na po. So ngayon sabi po dito mga kababayan, bagong sistema, bagong pag-asa, PBBM, tinutupad daw po ang pangako para daw po kay Pangulong Marcos Jr., hindi sapat ang plano. Ang mahalaga ay may konkretong resulta mga kababayan para daw po sa bawat pamilyang Pilipino o bawat mamamayang Pilipino. So ngayon, ito pa, kapag wala daw pong monitoring, may mga naiiwan. Kaya anong ginawa ng gobyerno ni PBBM ngayon? Nagtalaga ng mga magsisiyasat, magmumonitor sa mga proyekto at programa ng ating pamahalaan. Kasi nga naman kung wala nagmo-monitor, diyan nangyayari yung korupsyon mga kababayan. Kapag wala nagmo-monitor, diyan talaga talamak yung palihim na nangungupit sa pera ng mamamayang Pilipino, sa pera ng taong bayan. So ngayon, eto pa, sabi pa dito, kapag walang regular na pagsusuri, may proyektong natatambakan, may problemang hindi agad na iuulat, at may pondo na hindi na agad nagagamit mga kababayan. Kaya ang ending, nakukurap yung pera ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaya anong ginawa ng gobyerno mga kababayan? So ngayon sabi dito, tumpak na ulat, tiyak na aksyon. Magpapatupad ng monitoring mechanism upang maiwasan ang maling ulat. Masiguro ang tama ang datos mga kababayan at mabilis ang desisyon. Yan po yung sabi dito sa nakita po nating balita. Sabi pa dito, walang puwang sa maling serbisyo. Babala daw po ni Atty. Claire Castro ang magbibigay ng maling ulat ay maaaring masuspinde o matanggal daw po sa trabaho. Kailangan tapat, responsable at makatao mga kababayan. So mula daw po sa delay, ngayon daw po ay tapos na. Ito ang bagong Pilipinas sa ilalim daw po ng gobyerno ng ating mahal na presidente na si PBBM. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, hindi na pwede pa yung padri-padrino system. Hindi na pwede yung walang nagbabantay. Kailangan po talaga bantayan niya mga yan dahil kapag hindi nababantayan, bukod sa mali yung ibinibigay na ulat, report, nangyayari pa yung matinding korupsyon at pangungupit ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Diyan nangyayari yung korupsyon ng kickback mga kababayan sa mga proyekto kung hindi natututukan. So ngayon, ang ginawa ng ating presidente, nagtalaga ng mga magbabantay mga kababayan para tutukan yung mga proyekto at masiguro na matibay at kalidad yung mga bagong proyekto na itinatayo.
So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, eto pa, mapapansin po natin sa usapin naman po mga kababayan ng serbisyo publiko ng gobyerno ni PBBM, meron na rin po mga kababayan na mga sangay ng pamahalaan na nagbibigay ng tawag dito, nagbibigay ng tulong kalidad sa serbisyong pangkalusugan sa mga mall. O yan biruin nyo, pamula po dun sa mga klinika, meron na rin sa mga mall dahil sabi po dito, serbisyo para sa lahat ng edad. May adult medicine, pediatrics, at obstetric and gynecology service ang pasilidad mga kababayan. Serbisyong pangkalusugan, mas pinalalapit sa mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng primary care na kung saan ay pinapalakas mga kababayan. So sabi daw po dito, kasama sa serbisyong iniaalok ang libreng medical consultation mga kababayan. Doon po yan sa mga mall. So sabi pa dito, lokasyon sa Robinson Tacloban. Ito pa daw, matatagpuan ang DOH Wellness Clinic sa Robinson North Tacloban sa Barangay Abukay at yan po ay may libreng consultation mga kababayan para po sa mga kababayan po natin na may mga karamdaman. Ano po, so ngayon, tuloy pa natin. Sabi pa dito, bagong Pilipinas, serbisyong pangkalusugan mas pinalalapit sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukas sa pampublikong araw-araw, ang Wellness Center ay bukas mula Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ano po sa mga mall mga kababayan. So sabi pa dito, ayan, inanunsyo sa Malacanang briefing, ibinahagi ni Palace Press Officer Claire Castro ang detalye sa isang Palace briefing mga kababayan about po dyan sa DOH Wellness Clinic sa may mall mga kababayan dyan sa Tacloban. So sabi pa dito, mahigit 1,000 katao kada buwan kayang pagsilbihan ng pasilidad. Ang higit 1,000 pasyente bawat buwan. At yan po yung gustong mangyari ng ating pamahalaan na nangyayari na. Ngayon, ano po, so sabi pa dito, serbisyong libre para daw po sa publiko, nagbibigay ang Wellness Center ng libreng essential medical services. Ano po sa mga kababayang Pilipino po natin na may matinding karamdaman. So ngayon, dito daw po sa Leyte ay may bagong serbisyong medikal. Magandang balita para sa mga taga Leyte ang pagbubukas ng Wellness Center sa Tacloban City mga kababayan at yan po ay naandyan dyan sa may Robinson North Tacloban. Ano po, pwede po ninyong puntahan yan at pwede po kayo makahingi ng gamot dyan po sa pampublikong medical center mga kababayan. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, ito pa daw, kauna-unahang mall basis wellness center. Binuksan ng DOH ang unang mall basis wellness center sa Eastern Visayas at dyan po yan mga kababayan sa may Tacloban, North Tacloban. Ano po, so ngayon sabi pa dito, direkta ng Pangulo isinakatuparan. Sinusunod ng Department of Health ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas accessible o mas malapit sa mga kababayang Pilipino po natin ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. At dyan po mga kababayan, sa may Robinson Tacloban, meron na po dyan. Pwede kayong pumunta dyan, pwede kayong humingi ng gamot, at pwede po kayong magpa-consultation. Libre po yan at wala po kayong babayaran. At yan po ay direktiba ng ating mahal na presidente na sinunod agad ng DOH mga kababayan at isinakatuparan agad nila at napapagsilbihan ang mga kababayang Pilipino po natin. Mismong yung yung mga centers na natin ang lumalapit sa taong bayan, hindi na po ang taong bayan. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan. At ngayon, punta naman po tayo. Dito naman po mga kababayan sa dating pangarap ng presidente na ngayon ay nagkatotoo na. At ngayon ay pinapalawig pa mga kababayan. Dahil sabi nga po dito, 20 pesos na bigas pinalawak na sa Maynila. Alinsunod sa direktiba ni PBBM, kadiwa ng Pangulo na mas pinalalakas ang maraming pamilya na maabot ang food security prioridad ng Administrasyong Marcos mga kababayan. So ngayon, yung 20 pesos na bigas,
talagang lumalaganap na diyan po sa Kamaynilaan at napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito mga kababayan, 20 pesos na bigas pinalawak daw po sa lungsod ng Maynila. Alinsunod daw po sa direktiba ng presidente ang abot kayang bigas. Direktang hatid sa pamilya sa pamamagitan daw po ng kadiwa ng Pangulo Food Security. Pinapatatag daw po ang tulong para sa bawat pamilyang Pilipino. So ngayon, sabi pa dito, ayan nandiyan pa si Yorme. Ayan, DA or itong Department of Agriculture, pinalawak ang 20 pesos na rice program mga kababayan. So ngayon, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang paghahatid at pagpapatupad ng kadiwa ng Pangulo sa buong Metro Manila upang mas marami pang pamilya na nangangailangan ang maabot mga kababayan yung 20 pesos na bigas at maabot ng kadiwa. Diba ganyan po kabait ang ating mahal na presidente. Laging tinitingnan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung mapapansin nyo, talagang yung 20 pesos na bigas mas pinalalawak na. Ano po, dyan po sa Maynila City na kung saan ay pinapalakas yung pagdidistribute mga kababayan ng Kadiwa Store ng 20 pesos na bigas sa mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, yung mga kababayang Pilipino po natin, makakabili kayo ng murang bigas sa halagang 20 pesos dyan po sa Metro Manila sa Kadiwa Store. Ano po, so ngayon, bukod pa po dyan, kung mapapansin po ninyo, sabi po dito, PBBM sa aksyon, 20 pesos na bigas. Ito naman po, bukod sa Maynila, meron naman po tayo sa Pampanga. Kasi sabi po dito sa direktiba ng Pangulo, pinababa ang presyo ng bigas para daw po sa masa, serbisyong ramdam sa bawat pamilya. Kung mapapansin po ninyo sa Pampanga yan. Yan, utos ni PBBM, 20 pesos na bigas, 20 bigas, meron na po sa Pampanga. Ayan, direktiba ni Pangulo Marcos Jr. para sa murang bigas. Ipinatupad na sa buong lalawigan para ito sa pamilyang Pilipino na araw-araw daw pong nangangailangan. So malaking ano rin yan, malaking saver din yan sa sahod ng mga kababayang Pilipino po nating manggagawa ang makabili ng 20 pesos na bigas. So biruin nyo, dating pangarap lang yan ng presidente na hinahanap ng mga DD-set at sinasabi na hindi raw marunong tumupad si PBBM sa kanyang pangako. Pero maliwanag na yan ay hindi po pangako bagkus pangarap na nagkatotoo dahil nga tinrabaho ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, sinasabi pa nga dito, yung pangako daw ni PBBM na aksyon, na-aksyon na. Actually, hindi po yan pangako. Pangarap po yan ni PBBM pero na-aksyon na po. Ito nga yung isang halimbawa na walang imposible sa pangarap. Kapag ka nangarap ka na magagawa mo yung isang bagay, trabahuin mo lang, magagawa mo talaga. Mga kababayan, kaya nga sabi dito, 20 pesos na bigas sa Pampanga, hindi pa nga kulang. Ipinatupad ang utos ni PBBM para daw po sa abot kayang bigas, mas magaan ang gastos ng pamilya, mga kababayan. So ngayon, maliwanag na hindi po yan pangako. Yan po ay pangarap ng ating mahal na presidente, mga kababayan, na nagkatotoo na. So ngayon, bukod dyan mga kababayan, lalo na at yung impeachment ng ating mahal na presidente na ibasura na, ibig sabihin magtutuloy-tuloy yung pagtatrabaho at pagpapanagot ng ating mahal na presidente, mga kababayan, sa mga sangkot sa maanumalyang flood control at magtutuloy-tuloy rin ang magandang serbisyo ng mga kababayang Pilipino po natin na katulad ng mga nabanggit ko sa inyo kanina, mga kababayan. So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.